Ayon sa ating mga latest na datos, ito yung 2010 na Millennium Development Goal Report, 81.4% ang meron access sa safe water. Pero ang ibig sabihin lang po natin na isa sa 5 Pilipino ay walang access sa safe water. Sa una gyud ang lisod jud kaayo tong pagkuan sa tubig kay kanang layo kaayo dito sa bukid. Hugaw inig ulan, kanang hugaw bitaw nya magilog-ilog pag may pagkabo kay kuan lagi kanang tagsaon ra ba kang pag-init wala po'y tubig nya kanang layo kayo mga bata di gyud makakuan kay layo tungod sa kalayo sa tubig. Sa municipal health officer pa ko, usa sa mga leading causes of morbidity o mortality mao ang diarrhea. So nakita namo dito sa mga lugar nga taas ang problema tubig yun. Water supply itself is being threatened by environmental factors. Many households have their water points a long way from their homes. It's usually women that have to go out and collect water for the household. I mean, up to 4 to 6 kilometers a day. Well, for a distance to reach a water point can be quite normal. Safe water is important for health, because there are many waterborne diseases, and it's important to protect all people, but especially children, from suffering from such diseases. And therefore the General Assembly fairly recently passed a general resolution proclaiming that people have a right to safe water. The NDGF is a program jointly implemented by the Department of the Interior and Local Government, the NEDA, the NWRB, with the support of the UNDP and the UNICEF, and with the funding assistance from the Spanish government. This particular program seeks to address capacities of local governments to improve their ability to develop, design, and implement water systems. The joint program at the moment is being implemented in 36 waterless municipalities in 12 provinces spread across 5 regions. And these are in regions 5, 9, 10, 13, and region 2. The joint program aims to establish a set of policy interventions. It is not only capacity but as well as adopting local policies that will give local governments a better handles in terms of maintaining and harnessing the communities in the development and management of their water services. Pagpasok ng MDGF 1919, yung participation namin dito malaki kasi ang kagandahan dito, nagtulong-tulong yung mga national office. Tiningnan pa lang nila yung namin dito, yung tariff setting namin. So, binigyan agad kami ng tulong doon kung paano gagawin yun, kung paano babaguhin. Din kami ng MDGF 1919 for local governance for water and strategic communication para malaman namin kung paano magdala ng tubig kasi yan ang kulang sa amin dito sa Dangkagan. Halos lahat ng barangay mayroon ng tubig pero yung pag-manage hindi namin masustain. Bago po nila kami binigyan ng proyekto,
ay binigyan muna nila kami ng sapat na kaalaman through capability building na kung maikukumpara ko po sa isang sasakyan, hindi lang kami nila basta binigyan ng sasakyan, pero tinuruan muna nila kaming mag-drive o magmaneho nito. So to see to it na along the road ay maayos ang magiging pagpapatakbo namin. Ang localized customer service code usa ka kasabutan tali sa among konsumador o sa water service provider. Nga diha nato mabasa unsa man ang mga palisiya nga among gikasabutan diha sa asembleya. Mao pud na ang among basihanan pila ang among bayronon sa mga konsumador o kano sa apod nila bayaran. Sa wala pa ang localized customer service code, niabot lang sa 35 to 40%, pero karon niabot na siya og 90% ang among koleksyon. Sa pangangalaga po namin ng tubig, tinutupad rin po namin ang buwan na naming pagbabayad na aming obligasyon bilang customer ng 20 pesos ang isang buwan. Upang ito pong aming patubig, kung sakali mang masira, ay mayroon kaming pambiling gamit na ipapalit doon sa nasirang kagamitan ng aming patubig. Ito po ay malaki ang naging tulong sa bawat isa sa amin dahil kung baga nadagdagan ang kaalaman at namulat ang kabarangay ko na ang tubig hindi lamang basta gumagamit ka, kinakailangan din nandun yung pagmamahal upang patuloy itong pakinabangan ng bawat isa. Kaniadto gamay lang among hibaluan mahitungod sa pagpadagan sa among tubig. Ug sa diha nga na mentoring mi sa MDGF ug sa Bayugan Water District, aduna nagyud ako nga natabang ug unsaon namo pagpalambo ang among pagpadagan sa baong tubig. Mentoring is a process of transferring knowledge and skills to the other water service provider. For example, the proper installation of water meter, the financial management, at ang pinaka-importante is yung maibigay natin, mai-provide natin yung safe and potable water doon sa ating mga concessionaires within our area of responsibility. Last year, hindi pa dumating yung mentoring, 42% lang yung collection efficiency namin. Sa ngayon po, yung collection efficiency namin ngayon is 92%. After the mentoring between Bayugan Water District and Sibagat Water District, parang na-achieve namin yung feeling of fulfillment na nakatulong kami sa Sibagat Water District dahil nakikita namin yung tumaas na yung collection efficiency nila, nag-increase na yung water service connection nila, and in general, parang okay na yung operation ng Sibagat Water District. Kasi nagme-mentor ang Bayugan sa amin, kami na naman ang nagme-mentor ng yung sa cooperative ng Tagoyango. Kung anong na-learn ko sa Bayugan Water District, yun din ang ibigay ko doon sa water provider ng Tagoyango. Nag-improve naman sila, 100% yung increase nila. Dako gyud among pagpasalamat sa MDGF nga niining mentoring. Kamao nami ug unsaon namo sa plumber, sa recording, sa financial nga kuan makabalon nami ug sa pag-repair nga karon na formal nga fittings iyang kuan dili na gyud bugot-bugot pa. On the process of mentoring, hindi lang kami yung nagbibigay, kundi may natutunan din kami sa kanila para ma-attain natin yung excellence as water service provider. If given the opportunity to replicate the said mentoring to other water service provider, we are very willing to extend our services. Isa din sa natutunan namin sa NDGF 1919 ay ang paggawa ng Municipal Water Supply Sewerage Sanitation Sector Plan o MW4SP. We have encouraged to invite IPs, persons with disability, women, and elderly. So lahat sila nag-contribute, especially the IPs dahil sila yung una dito, sila yung may alam kung saan yung mga sources. So na-identify na through focus group discussion.
Slightly grupo ti disabled, pwede kami nga during ti meetings, pwede kami nga ilawlawag kadag iti membros mi no anya iti importantyan nga maited da ito nga danom no anya ti maited na iti tunggal membro no agtitinulong nga mataripato da ito nga naited para iti dakkel ti may tulong da ito nga programa iti grupo ti disabled ta imbes nga madagsenan kami iti panagsakdo iti napintas nga klase ti danom. Bilang mangidada ulo iti kababaihan ti mangidanon kadagiti padak nga babae iti panang suporta ken ti mabalin mi nga ramiden tapno agtultuloy ti panaka i-implementar daytoy nga programa nga imay ti ilimi. Sisasagana kami nga sumuporta babaen iti panakipartisipar mi iti panagplano kada ito yung programa panagkaipakaam mo dagiti activities ti sistema dahito yung programa ken iti panakitinulong mi nga mang-monitor iti panaka ipataray ti sistema no agdaman nga adda dayto a programa MDGF 1919. Para ma-sustain natin ang water and sanitation sa lahat ng barangay, kailangan natin i-organize ang mga water users para ma-manage, operate, and maintain nila ang water facilities para sa affordable, accessible, safe, and potable water. Now we are moving into another set of waterless municipalities, the 150 local governments under the Salin Tubig program of the Department of Interior and Local Government, together with its partners, the DOH, NAPSI, the civil society, and other water services provider, are collaborating to bring this to as many local governments as we can reach, especially those belonging to the 454 waterless municipalities all over the country, so that the communities would have the capacity to manage on their own the different water services. As we have seen in past experiences, the community, the strength of the community are the ones that are really clearly vital in the sustainability of this entire effort. Along with other policy reforms, hopefully, we'll be able to eventually provide access to safe water to all Filipinos. Lalong-lalo na sa mga Pilipinong gaya ni Teresa na patuloy pa rin nag-iigib. At gaya na rin ni Joy na umiinom ng tubig galing sa balon sa pag-akalang ito ay ligtas at malinis.